Mga kaibigan ng mga cacao farmers, explain natin bakit kailangan ng cross pollination sa ating cacao farm. Dapat ay meron tayong at least 4 or more than 4 kinds of cacao. So ito mga kaibigan ang BR25. Yan, nakikita ninyo. Yun, yun, at yun. Yun ang BR25. So BR25, meron tayong mga W10 doon. Meron tayong CH02. Ito ay ating itinanim na mix clones para sa cross pollination. So meron tayong mga old Brazilian strains dyan. At ito CH02. Yan, makikita ninyo. Ang purpose nito ay para sa cross pollination. Dahil yung ibang cacao ay hindi katulad nitong BR25 na siya ay resistant sa sakit na BSD, at lalo na yung PBC 123, yun ay tolerant sa sakit na BSD. So mamaya explain natin kung bakit kailangan ng cross pollination. At mga kaibigan, ito yung W10. Yan, nakikita ninyo ang W10. Sa aming obserbasyon dito sa aming farm, itong W10 ay susceptible sa pag-atake ng Helopeltis. So yan, nakikita niyo yung may mga itim-itim, yan ay cause ng Helopeltis. Ang problema sa Helopeltis, kapag inaatake niya yung mga maliliit pa lang, yung mga chiril katulad niyan, yan ay hindi na lalaki. So kailangan talaga meron tayong cross pollination sa ating farm, dahil for example nagtanim tayo lahat ganito W10, although yung W10 is self compatible, kahit na wala siyang ibang klaseng cacao na namimigay sa kanya, siya ay productive pa rin. Pero so ang problema lang ay itong W10 ay madaling atakihin itong Helopeltis. So kailangan talaga wag magtanim ng isang clone lamang sa inyong cacao farm, lalo na kapag yung UF18, ang problema din dun sa UF18 ay susceptible din sa sakit na VSD. So far, ito W10, hindi naman siya susceptible ng VSD dito sa aming farm, pero ang problema lang ay yung Helopeltis. Doon sa nahanay, meron din kaming PG. Ang napapansin namin dito ay ang sa mga green na cacao, itong ganito ang madaling umatake sa kanya, yung Helopeltis. Pero wala naman dito sa mga pula, sa BR at doon sa CH02 na nandoon. Sa BSD, hindi ito inatake, itong BR at yung CH02 hindi rin inatake ng BSD. Sa padrat, ito naman ay hindi susceptible sa padrat. Itong W10 minsan ay kapag sunod-sunod na yung ulan, natatamaan din ito ng padrat. So kailangan talaga mga kaibigan, mga kapatid ng mga cacao farmers, ay meron tayong cross pollination sa ating cacao farm. So huwag magtanim ng isang oring clone lamang, dapat may ibang klaseng clones na may halo sa inyong cacao farm. At least 4 or more than 4 clones, yun ay maganda para sa cross pollination. At syempre yung iba ay hindi maaatake ng sakit na yung sa mga green, at yung sakit na atake sa mga pula, meron kayong mga cacao na maha-harvest in case sa panahon na atake yung sakit. So hindi lahat ng mga cacao na naitanim sa inyong farm ang aatakihin ng sakit, dahil merong iba't ibang karakter ang cacao. So pareho din yan sa tao. Yung ibang tao madalas
tatamaan ng lagnat, sipon, ubo, pero yung iba ay hindi. So pareho din yan ang kakao. So may iba't ibang karakter ang kakao katulad ng mga tao. At mga kaibigan, dito sa kabilang side na naman tayo, ito makikita natin yung BR25 ito. So wala siyang atake ng yung tinatawag natin kanina na Helopeltis. Okay ang kanyang mga bunga at napapansin natin na kukunti lang ang kanyang cheryl welt. So meron dito, nakita tayong isa. Yan. At dito tayo sa UF18. Dahil nga ating i-studyuhan ang performance ng bawat clone ng kakao. So ito, ang UF18, ito yung nakita natin na maraming bunga, pero meron siyang mga cheryl welt. Ito, meron pa doon. At ang atake ng Helopeltis, so yan. At ayan, meron pa, hindi naman siya masyadong inatake, hindi katulad doon sa W10 kanina, yung mga green. So sa mga clones na nandito, yung BR25 kasama na yung mga BR doon ay hindi siya inaatake ng Helopeltis at konti lang ang kanyang cheryl welt, hindi katulad doon sa nakita natin na W10 yung green at itong F18. So yan lang mga kaibigan na mga cow farmers, I hope na nabigyan kayo ng tip ngayong umagang ito tungkol sa cross pollination ng kakao sa ating farm.